Good morning guys, time check 7:30. Dumating si dark check natin, kaso nung bubugawin, nung papapasukin ko na, biglang lumipad, umikot ulit. Kakagising lang natin eh. Bigla akong nakalimutan na puling pala. Tanghali na akong nagising. Oh my God! Wow! Gising ngayon si ayun sila. Ayun yung dalawa ko. Nako. Bali nandito na sila. Yung dalawa, si Dark Check tsaka si Grizzle. Dahil kaklak muna natin. Dumapo na sila eh. Tapos yung lumipad na naman, pambihira. Ayan na si Grizzle. Parang hype na hype sila eh. Ayaw pang pumasok. Pasok! Grizzle, pasok! Ayan, papasok na. Pasok. Pasok. Ayun, ayos. Pasok. Pasok. Pasok na. Ayun. Plak na natin. So, abangan pa natin yung isa. Baba muna ako ulit. Tingnan natin. Kukunin ko lang yung kape ko, tapos mag-abang ako dito sa may bandang baba para hindi ko sila ma-istorbo. Time check guys, 7:49. Wala pa rin yung young bird natin. Naabangan natin ngayon. Abang-abang lang muna tayo dito. Papakiramdaman natin kung may kakalampag sa bubok. Nakaka-excite pala pag ganito nag-aantay. Kasi bawat kaluskos, bawat lagabog dun sa loob, kailangan tingnan mo baka dumating yung kalapate. Dapat nga nakasilip ako dun. Kaso nagkakapiyak. Sige, babalik na ako doon. Okay guys, yan si Grizzle natin. Papahinga na. Na-stress din siya. Tapos ito yung ating Dark Check. Medyo kalmado na siya ngayon. Kanina uhaw na uhaw yan eh. Ayan, bali yan si Dark Check ay hen yan. Tapos itong si Grizzle naman ay cock. Ayan, makikita nyo si Opal. Si Opal, ayan, kain lang ng kain, no? Nananaba na. Nananaba na yata si Opal. Opal! Hindi ka muna makakasali sa karera kasi kulang ang pakpak mo. What? Sige, kain ka muna dyan. Pakondisyon ka lang, ha? Time check 8:04. Hindi pa rin dumadating si young bird. Ano kaya nangyari doon? Ang pauwian after 8 o'clock nasa below 700 na yung speed niya. So hindi natin alam, baka inindan niya siguro yung yung molting niya kasi medyo naglulugon yun. Pero buo naman yung pakpak niya, yung bandang leeg tsaka ulo, yun yung medyo molting sa kanya. Pero baka hindi kinaya na resistensya kaya bumagal siya. Pero
tsaka uuwi pa rin yun. Baka tumukod lang. So abang-abang pa rin tayo, mga 30 minutes pa. Tingnan natin kung makakarating. Young bird, nasan ka na? Usually mga young bird nagalayan, pero ito kasi hindi ugali nito. Ewan ko, wala pa siyang history sa binitawan ko siya na nagala siya eh. Pero baka nagal. Tingnan natin. Ito na. May naririnig ako. Ala pa. Akala ko yung kaninang dumaan, yun na yun. Hindi pa pala. Many minutes later. Good morning mga kalapatids. Time check, 7:15 AM. Alright. Tingnan natin kung dumating na si Young Bird, no? Sana makarating siya para makasali siya ulit sa next club training. Tara! Ito si Opal. Hi Opal. Good morning Opal. How are you Opal? Ako si Grizel. Dark check. Ito mga wala lang to. Saka ako na ipapakilala yan sa inyo. Naku, wala na naman. Hindi na umuwi ang ating Young Bird. So goodbye na kaya. Second day niya nang wala. So kung ganun, wala talaga, wala tayong magagawa. So dalawa na lang yung maitotos natin sa susunod na club training. Itong si Dark Check at itong si Grizel. Ayan, so kung ganun, wala talaga. So better luck next time. Ay ganyan talaga ang pagkakalapate. Minsan may mawawala. So part yan ng ng buhay ng pagkakarera. So dalawa na lang ang matibay natin. So kayo, huwag kayong mawawala sana, no? Tuloy-tuloy tayo hanggang sa derby. So ngayon, ilolo-apply ko muna kayo para makondisyon. Tapos saka ko kayo pakakainin. Many minutes later. So sa ngayon, dalawa na lang yung natitirang warriors natin, si Dark Check at saka si Grizel. So mamaya ay third club training na. So ang bitaw ay sa Tarlac City. Bali 71 kilometers ang distance noon, land distance mula sa Apalit, Pampanga. Dahil dalawa na lang ang warriors natin, 10 training pa yung available, no, na pwedeng sakyan ng mga warriors natin. Huwag na natin sakyan lahat ng mga training. So kailangan natin maging strategic kasi baka walang matira dun sa mga warriors natin. Pagdating ng derby, wala na tayong maisakay. So pinag-aralan ko yung location. Meron akong magiging strategy ngayon. Okay? Ang mga gagawing tos ay sa Concepcion, tapos na tayo doon. Tapos sumunod La Paz, Tarlac, tapos na tayo doon. Tapos sumunod yung Tarlac City, 71 kilometers. And then yung Victoria, 90 kilometers. Gimba. So yung Victoria, Tarlac pa rin yun, no? So and then mag-ship sila sa kanan sa Gimba, Nueva Ecija. Ito 103 kilometers. Next, Moncada, Tarlac, babalik sa kaliwa, Tarlac na ulit, 102 kilometers. Land distance tong sinasabi ko, guys, ha. And then Rosales, Pangasinan, 126 kilometers. And then babalik na naman sa kanan, Muñoz, Nueva Ecija, 113 kilometers. And then sa kanan pa rin, San Jose, Nueva Ecija, 119 kilometers.
And then, kanan pa rin, yung pinakamataas, na pinakamalayo na toss ay sa Caranglan, Nueva Ecija, 150 kilometers. No? Tapos, kakaliwa, babalik sa Pangasinan, Urdaneta, Pangasinan, 132 kilometers. At pag ang pinakahuling toss ay sa Pozo Rubio, Pangasinan, 149 kilometers. Ito ay base lang sa Google Maps na pumili lang ako ng mga location, ano. So plus minus yan, so pwedeng hindi eksakto pero malapit yung land distance sa sinasabi ko, no. Ngayon tapos na tayo sa Concepcion. Sa La Paz meron tayong natitirang 10 pang mid-toss, no. Napag-isipan ko na dun sa natitirang 10, ang sasakyan ko na lang ay bali 4. So ano-ano yun? So ito papakita ko sa inyo. So, dito sa mapa na to, ang ganda, di ba? Kuwang-kuwa yung mapa ng Pilipinas. Galing ko talaga mag-drawing. So pasensya na kayo guys, no? Ngayon, ito yung Apalit. Okay? Dito tayo. Tapos ang La Paz, tapos na tayo dyan, 70 kilometers. Check. So meron na lang tayong 4 na sasakyan na training. Yung sa Gimba, Rosales, Pozo Rubio, at Caranglan. Ayan. So Gimba, Rosales, Caranglan, tapos Pozo Rubio. So bakit yun, no? Base sa ginawa kong konting pag-aaral lang naman guys. Hindi naman to rocket science. Yung distance ng La Paz to Tarlac City, yung La Paz to Tarlac City ay halos hindi nagkakalayo, 70 kilometers din. So hindi ko na siya itotos doon kasi pagpapahingahin ko muna yung warriors natin. And then ang sumunod doon sa Tarlac ay Victoria, Tarlac. Yun naman ang distance niya ay 90 kilometers. Itong Victoria Tarlac na to ay halos 20 kilometers ang distance niya sa Tarlac City at La Paz. So naisip ko baka pwedeng i-let go ko na yung 20 kilometers. Doon na tayo sa 30 kilometers difference mula at La Paz hanggang Gimba. So itong La Paz papuntang Gimba, ang difference niyan makikita nyo 70 kilometers, 103. Yan ay 33 kilometers ang difference, no? 33. Tapos so kung 30 kilometers ang difference, kayang tawirin ng ibon natin yon. So sabi ko, iniisip ko na lang na challenge yon. So willing naman ako i-take yung challenge na yon. So yung 30 kilometers na agwat. So sabi ko, sige, go na natin. And then susunod yung Moncada Tarlac. Ang difference, ang distance nun ay 102 kilometers. Sabi ko, hindi na natin itotos doon kasi ang Gimba around 103 kilometers naman eh. Pero take note, yung Moncada ay nabandang nandito yan guys ha. Kaliwa ang Moncada. So inisip ko, ito kasing Gimba medyo gitna. Kaya inisip ko, no, may sacrifice din tayo kasi kaliwa yun eh. Baka mamaya pag-toss natin ng Rosales hindi siya makauwi. Ayan. So inisip ko na lang yung distance ng Rosales to Gimba, since 20 kilometers yan, baka tanaw naman ng ibon yung location na to. Kaya hindi ko na siya itos ng Moncada. So yun. Kaya pagtapos ng Gimba, doon na tayo sa Rosales.
Pangasinan. Ito ngayon yung mga susunod na challenge. Kasi ang susunod na mga toss, Muñoz, San Jose, tapos Caranglan. So, ibig sabihin, yung club, unti-unti niyang nilalapit yung toss hanggang sa makarating ka ng 150 kilometers. So, yun yung crucial. Okay? So, iniisip ko, pwede akong mag-decide kung nandiyan pa yung mga ibon natin, kung yung San Jose, Nueva Ecija, isasakay pa natin sila. Kasi ang distance nito ay 119 kilometers lang from Apalit. Dahil naitos na natin sa Rosales ng 126, no? Baka naman kaya na niya yung Caranglan. Kasi kung yung Rosales to Caranglan, 126 to 150, that is 24 kilometers lang ang layo. So, baka mali ako guys ha. Comment down below kung mali yung sinasabi ko. So, para matutunan din natin kung ano talaga yung tama. Actually, wala naman tama at mali. So, opinion ko lang naman to, strategy ko to, at hindi ko to pinipilit sa inyo na gawin nyo rin. No? So, ito ay pinaplano ko lang yung aking magiging diskarte sa dalawang warriors ko. Okay? Tapos, ang huling toss, actually pagtapos ng Caranglan, meron pang Urdaneta. Ang Urdaneta ay banda dito. So, ang Urdaneta ay 132 kilometers. So, sabi ko yung Rosales, 126, Urdaneta, 132. Baka pwede ko nang i-let go yun. Total, kung maitatawid ng warriors natin yung Caranglan ng 150 kilometers, baka sakali, kaya niya na yung Poso Rubio ng 149 kilometers. So, yun guys, yung ating diskarte, sa ating dalawang warriors. Sa ngayon, dapat may toss sa Tarlac City, mamaya basketing, pero papahinga muna tayo. Mga palilipasin natin yung dalawang toss, yung Tarlac City at Victoria Tarlac. Ang susunod na magiging toss natin ay sa Gimba, Nueva Ecija na. Wait, there's more. Pansinin nyo yung sinulot ko dyan sa Gimba, meron dyang land elevation. Ibig sabihin may mga bundok na dyan. Kaya posible yung mga warriors natin, mabibigla sila dahil yung toss nila bundok, no? So kakaunti man yung kanilang mga toss, pero may ma-experience silang mga kabundukan. So yun yung kumbaga dadalhing challenge ng mga warriors natin. Maaring kaunti nga ang toss nila, pero challenging din naman dahil may mga bundok. At syempre, nandyan yung mga danger ng lawin, ng mga palkon. So, hindi rin biro, yung pagdadaanan nila. Meron tayong simpleng paplanuhin sa ating mga warriors. At sana abangan nyo yung mga susunod na vlog ko sa mga toss na mangyayari sa club training. Dito ko natatapusin ang video na to. Thank you so much for watching. Ito ang inyong nerbyosong pansier, Ebong Lock TV. Bye-bye!